Okay, magandang umaga mga kaibigan mula sa FCB Pilipinas at KBFM Net Radio. Narito na ang ating balitaan at kumustahan. Archie Jimenez and Freddy Velez, ang kulog at kidlat at ang boses ng sambayanan, takapaghatid ng kapakipakinabang na balita para sa bayan at mamamayan. Live po tayo sa Facebook worldwide, powered by StreamYard, followed by YouTube. Okay, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay namin diyan sa Malaysia, bansang Japan, Australia at California, Finland at sa lahat-lahat saan mang dakop course ng mundo. Ingat-ingat at huwag po tayo magsasawang magdasal para mapabalik natin ang kapayapaan sa Middle East. Okay ba? Okay ka, tropang kulog. Bumati ka. Hoy! Magandang umaga po sa lahat ng ating mga masusugid na mga taga-subaybay mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa buong mundo. Magandang umaga po. Muli na naman sumasahing papawid ang inyong paborito. Ang paborito ng lahat, ang palatuntunang kulog at kidlat. Ang palatuntunang maghatid sa inyo ng mga makatotohanan, makabuluhan at kapakipakinabang na mga impormasyon at balita. Yan po mga kaibigan, mga kababayan, ang advokasya ng palatuntunang ito. Kaya muling nabuhay. After ng dekada 90, nandito na naman sa dekada 20. At ayun na po lahat. Umasa po kayo, patuloy. At yan ay hindi mawawala sa palatuntunang ito. Ang kayo ay aming mapaglingkurang lubos ng makatotohanan, makabuluhan at kapakipakinabang ng mga impormasyon. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, katropang kulog. Oy, big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Oy, ang alam ko, epektibo na ito ngayong araw. Pero bakit parang walang ingay, ha? Epektibo na daw ito. Ang diesel bababa ng 23 kada litro. Gasolina naman sa 50 kada litro daw. At ang kerosene, 11.50 kada litro. Oy, yan, ha? Ano bang nangyari, ha? Parang walang ingay ngayon sa pagbaba na ito. Puro, ang alam ko, itong araw na ito, katropang kulog, ay bababa. Ito ay sa kabila ng bigong magkasundo ang US at Iran para wakasan ang digmaan. Ay, ganon. Nako. Grabe ito. Alam mo, kasamang kidlat, sa totoo lang, ang tao talaga, walang kasiyahan naman talaga yan. Ay, nako, correct ka dyan. Walang kasiyahan. Dahil nung una nga, sinabi, nung una pa lang, di ba, bababa ng 8 piso, 10 piso. Nako, nag-ano na mo, rag-react agad yung mga driver. Nako, anong mangyayari dyan? Sana 20 naman. Eh, nung ito naman, mahigit 20 na nga ang ibinaba. Ay, hindi pa rin sapat daw. Talaga naman, Kaya nga matutuwa ka sa mga nakaka-high blood. mga kaibigan natin mga driver, no? Sa totoo lang, hindi kami galit, pero visit kami sa inyo. Totoo lang. Ako nga, nung narinig ko yung balita na ganun, sabi nga ni Maria Lloyda, ano ba nangyari sa paano hindi ka mabubuisit Wala, sala sa init, sala sa lamig yung mga tao na yan, mga driver na yan. 8 piso, 10 piso, galit na galit. Ngayon, sabi nila 20, dapat 20. Nung nilagay na yung 20, galit pa rin, hindi pa raw tama. Ano ba yan? Di ba? Ganon katindi, ganon kaganda na pakisamahan ng mga driver. Sa totoo lang, sinabi ng Pangulo, ni BBM, tinatanong na ako ng mga tao, ng mamamayan, puro driver na lang binibigyan ninyo ng importansya. Totoo nga,
Oh, di ba? Kaya nga gumagawa siya ng mga pamamaraan kung papaano ang lahat ay mabigyan niya ng kaluagan, kung papaano mapagbibigyan ang lahat. Kasi pangunahin talaga, tama din naman sa Pangulo pangunahin ng transportasyon, di ba? Oo. Ang mga involved sa transportasyon, talagang kailangang unahin sila ng prioridad. Pero, etong mga binibigyan ng prioridad, walang kasiyahan. Wala. Parang yung sa Biblia, pare. Oo. Parang mga pastor na walang kabusugan ng mga hinduropot na ito. Oh, di ba? Yan. Totoo yun. Grabe. Sila na lang palagi na lang driver. Iba paano naman yung magsasaka? Paano naman yung mga tinatapon na lang yung mga repolyo, tinatapon na lang yung mga pananim dahil hindi nga daw sila kikita. O bakit yun? Hindi tinaas. Dapat yun, parehas. Diba? Kung itinaas yung kung papamasahe, kung ano-ano man dyan, dahil nga sa ganoon sa sigalot, bektado lahat. Kawawa naman yung mga nagtatapon ng mga pananim na repolyo, mga pechay. Paano nga ang isa sa mga problema diyan ay transportasyon. Kaya nga, Yung mga kanilang mga kalakal, kung ang transportasyon ay ayaw makiisa sa kanilang mga pagsasakripisyo, sa kanila gusto nila itong mga nasa transportasyon, lalo na yung mga samahan ng mga operators at drivers, ayaw nila magsakripisyo, gusto nila katulad niyan, dapat niyan tumutulong din sila doon sa pagta-transport ng mga kalakal mula sa bundok. Correct, Para maihatid dito sa mga nangangailangan, yung mga mamimili dito sa kapatagan. Hindi. Ang nangyayari, pati yun, kasama yun sa kanilang ginagawang pangsasabotahe. Sabotage siya, pare. Bakit? Kung sila may malasakit, totoong may nakikisa at nagsasakripisyo din, alam nila ang mga pangangailangan ng mga nasa kabundukan, transportasyon, para maibaba nila ang kanilang mga kalakal. Pero hindi. Ang nangyayari, pansariling interest. Ang kumita sila ng limpak-limpak. Bakit hindi natin sasabihin limpak-limpak ang gusto niyong kita? Sabi nga nung nagkakahirapan sa langis, noon daw kumikita sila ng 1,000. Ngayon daw, lang. Kumikita ka pa rin. Kumikita ka pa rin, totoo. Yung isang magsasaka sa Cordillera, di ba, kahit daw palugi na, ang importante daw sa kanya, maibigay sa mamamayan yung kanyang itinanim, yung kanyang pinaghirapan. Pero yung iba talagang ayaw na rin dahil hindi nga naman kikita. Di ba? Grabe, isipin mo na, repolyo pare, napakagandang gulay ng repolyo, napakagandang gulay ng pechay, ng carrots. Di ba? Napakahalaga sa katawan natin yan, yung mga halamang mga gulay na yan. Tapos itatapon lang. Yung kamatis. Kamatis. Di ba? Ano yan? Kailangan natin yan. Sa puso yan. Paano yan? Protection. May lycopene yun. Di ba? Tapos pampaganda ng kutis. Kita mo ang ganda ng kutis natin. Totoo yun. Dahil mahilig tayo sa kamatis. At sa repolyo. At sa pechay. Tapos pumapapak lang kalots. Di ba? Kaya ganun. Kaya nga, ang problema natin dito sa ating bansa ngayon, meron mga pansarili lang ang kanilang mga iniisip. Yes, Kung gusto nila kumita, samantalang tayo, kahit hindi kumita, eto tayo, nagsisilbi. Patuloy tayo maghahatid ng mga impormasyon na Yes, Impormasyon. At katulad nga yan,
hindi pa man nagdedeklara ang Pangulo natin na magbababa, no? Mabababa ang presyo ng mga gasolina, ng langis. May programa na ang Pangulo para sa mga driver. Meron na, oo. Ang ano nga niya, para magbabayad sila ang gobyerno sa mga driver para sa pang-araw-araw na buhay nila, no? Para sigurado ang kita nila, magbabayad ng buwanan ang ating gobyerno sa kanila. Kaso, ayaw pa rin nila nun. Oo. Patuloy pa rin nila nga. Paano? Alam kasi kung magkano kikitain. Binibigyan na. Meron na ngayong inuupahan ng mga sasakyan na driver, pare. Alam kasi kung magkano kikitain. Bakit ba talaga ayaw nilang malaman kung magkano kikitain nila? Yes, ganun talaga. Bakit? Kaya dahil malalaman ng mga asawa na gano'n ang kita. Ano? Ay, nako. Ay, nako. Talaga yung mga ginagawa ng ating mga kababayan. Kaya sabi ko nga, hindi kami galit. Kaya lang bullshit. Hindi naman na matutuwa sa inyo ang mga taong nakakaintindi, di ba? Katulad nga niyan, lahat na lang ng pabor, lahat na lang ng binibigay na kaluagan, na pangunahin kayo sa binibigyan ng pagpapahalaga ng ating gobyerno. Ganun, makatulong naman kayo sa sakripisyong ginagawa ngayon ng ating mga opisyalis ng gobyerno. Pero anong ginagawa nyo? Patuloy at patuloy nyo ipinakikilala ang inyong mga sarili na talagang kayo puro pansarili at nagpapagamit kayo. Sa totoo lang, ginagamit lang kayo. Huwag na kayong magpagamit. Oo. Diba? Meron gumagamit dyan, pare. Totoo yun. Totoo yun. Tapos meron pa nga, bukas may rally na naman sila, may welga na naman. Ayan. Diba? Bukas, 15. Tama yan. Nako. Kita mo kung talagang itong mga matitino, kung matitino itong mga grupo na ito, yung mga namumuno sa mga grupo na yan, hindi nila gagawin yan Kasi maiisip nila, ganito ang ginagawa ng ating pinuno, ng ating Pangulo para sa kapakanan nating lahat. Di ba? Pero ano ang sukli? Ano ang binabalik nila sa pamahalaan? Panggagago. Totoo. Kumbaga, ang ginagawa po ninyo, nakikinig kasi kayo doon sa mga taong gumagamit sa inyo para mapagalit ang mamamayan. Kasi pagka nahinto nga naman ang pasada o tigil pasada na isasagawa ninyo, magagalit ang mga tao. Kanino magagalit? Unang-una, inyo pong gagawin, mamanipulahin ninyo mga pag-iisip ng mga tao at ipakikita nyo kunwari sa mga tao na kayo'y mga agrabyado. Di ba? Kaya kayo tumigil sa pamamasada kasi lugi kayo, talo kayo, pinabayaan kayo kung di ba naman kayo mga bugok. Sa totoo lang, kabugukan ang ginagawa ninyo. Bakit? Hindi para sa sambayan ng Pilipino ang ginagawa ninyong paninilbihan. Correct. Pansarili lang ang ginagawa ninyo. Kaawa-awa sa inyo ang mamamayan, lalo na ang mga pinuno ng ating bansa dahil patuloy kayo sa mga paggawa ng mga pananabotahe. That is economic sabotage. Yung ginagawa ninyo, dapat kayong kasuhan dyan sa bagay na yan. Totoo yun. Ang nakapagtataka yung nagwewelga sila,
alam nilang pahirapan ang pagsakay. Paano yung kaya yung mga anak nila na nag-aaral? Paano yung mga anak nila nang tatrabaho? O ibig sabihin, hatid mo na nila lahat yon. Hatid, sundo yan. Ganun ang ginagawa nila. Hindi parehas. Hindi nga parehas. Alam mo, Diba? Wag nalaman mo, kaya lalong hindi parehas ang ginagawa nila, no? Yung mga mahal nila sa buhay, mga anak-anak, kamag-anakan, mga kaibigan, ganon. Sa akala mo ba, ang mga iyan, naghihintay din ng libreng sakay. Oo. Hindi, of course, hindi. Yun ang ginagawa nila para masabi na talagang ang gobyerno ay nagpapadaya, kaya ginagawa nila yan. Mag-abang kayo ng libreng sakay dyan. May mga libreng sakay ang gobyerno. Yun, nakikinabang na sila doon. Sinisiraan pa rin nila. Diba? Ganun yun. Katulad nga na, pare eto, nagmamadali kasi itong mga kalaban ng gobyerno ng ating pamahalaan. Diba? Nagmamadali sila, gusto nilang pagalitin ng mga tao, magkaroon ng confusion ang mga pag-iisip ng mamamayan para nang sa ganon, madali nilang mahikayat ang mga ito na umanib o sumama sa kanila. Yes, dahil may plano talagang pag-aaklas daw di ba? Okay, kailan lang, di ba? Lumabas yung ginawa nilang rally ng mga Duterte, no? At nakalimutan ko yung pinakatema. Pero ang lahat ng mga Duterte nandun ang presensya. Nananawagan sila ng pagkakaisa. Pagkakaisa ang panawagan nila. Saan kayo dapat magkaisa? Yun ang tanong. Yun ang malaking tanong. Anong pagkakaisa ang hanap nila? Di ba? Bakit sila hindi nakisa? Di ba? Di ba? Kailangan daw ang pagkakaisa para mapabuti ang ating gobyerno. Alin ba ang masama sa gobyerno ngayon? Yun ang tanong. Bakit kailangan magkaisa para sa pagbabago na sinasabi ninyo? Para mailagay sa ayos ang ating gobyerno. Alin doon? Alin ang pagbabago, di ba? Pinipilit na nga, ginawa nga na ni PBBM ang pagbabago, di ba? Ibinulgar na niya kahit na sumabit yung mga kasamahan niya, mga kaalyado niya. Yung tungkol nga sa flood control, di ba? Yung isa pa pare, isipin mo, ikaw ba matino pag-iisip mo kung ikaw ang Pangulo na magbubulgar ka ng mga anomalya sa gobyerno, pagkatapos ikaw pala involved ka pala doon. Gagawin mo yung pagbubulgar na yon? Natural, hindi. Ililihim mo na yun dahil siyempre, katulad mo, halimbawa, ikaw, inutusan kita, ganito. Kapag naiipit ka, natural, ibubulgar mo ako na ako nag-utos sa'yo, ganun. Ganun lang yun, di ba? Hindi ko nga alam kung anong mga nasa isip nila, hindi ko alam. Di ba, pare, hindi naman siguro ganun kabobo, no? Ang ating Pangulo. Hindi, matalino yun. Diba? Magbubulgar ako ng mga katiwalian ng anomalya dito sa nangyayari sa aking administrasyon. Pagkatapos na yun ako pala ay nasa likod, ako pala ang pinakapinuno, ako pala ang mastermind. Hindi naman maaari, hindi maaaring hindi mabulgar yan, hindi maaaring at yan, malalaman na involved ako dyan. Bakit pa ako bakit ko pa sasabihin, bakit ko pa ibubulgar ang mga kabulukang yan kung ilalagay ko ang aking sarili sa alanganin? Yes, correct na. Di ba? Napakalabo. Ngayon, ang ginagawa nila,
pilit nilang ang inililigaw. Ginagamit ang mga A1 application, katulad ng Oo. ko na yan, dating Congressman Saldico nagsasalita, may mali-maleta daw, di umano Oo. ang mga pera na dinala sa Pangulo, no? At meron pa nga mga Marines ba yun? Na Mga Marines. 8 Marines Kung ano, na halos nagpapatunay. lahat, ginamit na nila. Oo. Di Eh, ba? lahat naman yan wala namang magagaling mga investigador natin. Oo. Hindi natin pwedeng dahil magaling yan, oras na inimbestigahan yan. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Yes. Naku, Kaya nga, yun nga ang isa sa mga pamamaraan nila para pabagsakin, pagalitin ang mga tao para mapabagsak nila ang Administrasyong Marcos. Nakatulad din ng kanilang ginawa noon sa senior kaya Apo Lakay, sa dati nga Pangulong Ferdinand Marcos Senior. Ganun din ang ginawa nila. At ngayon, eto, kanila naman, katulad naman ni Erap noon na sinasabing may malalang sakit. No? Ganyan din ang ginagawa nila ngayon sa Pangulo. Sinasabi nila na malala, imbalido na ang Pangulong BBM. Di ba? Kaya katulad din ni Erap, ang ginawa ni Erap noon, nung mapabalita yun, gumawa siya ng nag-shadow boxing siya. Diba? Pinakita niya na malakas siya. At ang ating Pangulo naman ngayon, ang ginawa, nakipag-jogging siya. nakapag-jogging. At pagkatapos, ito ang hamon ng Pangulo. Kung gusto ninyong malaman kung talagang ako'y imbalido na, malala ang sakit ko, sumama kayo sa akin mag-jogging. Mag-gym tayo. Correct. Para hindi ko maintindihan. Kaya dapat yan, ang ating Pangulo ay mag-iingat ng gusto. Mag-iingat dahil alumalay natin. Dahil sa mga ganyang balita, baka may matinding plano yung mga kalaban. Baka masingitan ng mga iinumin na hindi maayos. Masingitan ng mga pagkain na hindi maayos. Kung biglang bumagsak, sasabihin, sabi na nga, di ba? Kaya mag-iingat dapat ang Pangulo natin sa ngayon, totoo yan. Baka masingitan. Dapat yung mga close-in niya, mag-ingat ng gusto sa kanyang kukuning inumin, sa kanyang kakainin. Dapat yan, ganun ang gagawin. Dapat. Napakahirap, Di dapat magtiwala. Eto, sa mga nangyayari sa atin ngayon, kasamang kidlat, paano? Dito sa mga paghihirap na ginagawa ang nangyayari sa ating bansa at sa ating mga mamamayan, may mga nagtatanong, nasaan ang ating Vice Presidente? Isa pa yun, di ba? Hindi naman yan nagampanan yung kanyang tungkulin. Hindi, kung ano-ano mga naasikaso. Dapat doon, busy ka, Vice Presidente ka, dapat gagawin mo ang iyong ang dapat na gawin ang iyong tungkulin, di ba? Ginagampanan naman daw niya ang kanyang tungkulin. Paano? Ng pagpunta sa iba't ibang bansa, at pagkatapos, pagdating doon sa ibang bansa, mananawagan siya sisiraan ang Administrasyong Marcos. Sinasabi nilang weaklings, mahina. Sa totoo lang, pag nandito naman siya sa ating bansa, walang inaasikaso kundi manawagan ng mga kilos protesta. Di ba? Pagkatapos, pagka lumalabas pa, parang kanya pang ipinagmamalaki na ang kanyang opisina ay gumagawa, lalo na sa mga kalamidad, nagpapadala daw ng mga tulong. Pero ang tanong, ano ba talaga ang tungkulin ng isang vice presidente? Di ba? Yun, Dapat ang vice presidente katuwang Katuwang. ng Pangulo ng bansa
nag-iisip, katuwang ka na mag-isip ng mga solusyon sa mga problema na dumarating sa ating bansa. Pero hindi eh. Ang nangyayari, mas worse. Mas worse pa ito sa nangyari noon sa pagitan ni dating Vice President Leni Robredo at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Oo, di ba? Ganun din, oo. Nako. Kumbaga, kasama Freddy, Kidlat, walang sariling identity ang Vice President natin ngayon. Ganun, oo. Kaya ako nasabi yun, nanggagaya lang siya. Dapat dyan makasuhan din ng plagiarism. Okay. Sino ba ginagaya? Hindi ba ginaya niya si Leni Robredo na nagpupunta sa iba't ibang bansa para doon siraan ng Pangulo ng bansa, di ba? Nakakalimutan ito, no? Nakakalimutan itong si Vice President Sara Duterte na siya ay bahagi ng gobyerno. Dahil siya ay Vice President. Kung sinisiraan mo ang gobyerno, isa ka sa nasisira. Siyempre. Isa ka sa pinakamataas na opisyalis ng ating bansa bilang Vice President. Supposed to be, nakikiisa ka, tumutulong ka. Yes, oo. Ikaw ang magdadagdag ng kahinaan. Kung ano ang pagkukulang, ikaw ngayon ang magpupuno. Ganun dapat eh. Kaso lang. Kasi pare, no? Kung talagang matalino ka, dahil abogado ka. Matalino at makatao, makadiyos. Ganyan na yan. Dapat, Dapat ganun. Ay abogado pa. Diba? Ibig sabihin, malawak din dapat ang kaalaman mo. No? Dapat, yung kaalaman mo na yun, gawin mo para sa kapakanan kung may malasakit ka, no? Sa kapakanan ng mamayang Pilipino. Di ba? Hindi yung pansarili, may self-vested interest kayo, no? Na halatang-halata naman eh. Katulad nga lang yan. Napakaaga, nagdeklara ka ng bilang Pangulo ng bansa. Samantalang nahaharap ang ating bansa sa matinding matatawag na natin chaos na rin ito eh. Dahil matinding naranasan natin ngayon. Dapat nag-iisip ka, nakikita ka ng mga tao. Andito ang Vice President nyo, katuwang ng Pangulo, tumutulong. Excuse me. Tumutulong. Totoong nagmamalasakit para sa mga tao. Yes. Ng ating bansa, ng ating mga mamamayan. Nandito ako. Siguro mas magandang pakinggan na kalimutan na natin lahat ng mga politika na yan. Totoo yun. Dapat kalimutan muna. Ganun na lang. Kahit may muna. Kalimutan muna natin. Magtulong-tulong muna tayo. Mas maganda pa yun para magkaroon siya ng simpatya. Di ba? Dapat ganun. Siguro mas maganda makipagkasundo na muna ako dito sa... ganun. Diba? May katropang kulog, mamaya itutuloy natin yan. Ang oras natin sa buong kapuluan, mga katropa at kababayan, ay ganap na 30 minutos makalipas ang 10:00 ng umaga. At syempre, bago tayo dumako sa dako paroon ng ating talakayan, ihatid muna natin itong ilang patalastas. Ladies and gentlemen, Malolos has a new hot spot. Welcome to Chara Filipino Italian cuisine, where great food, crafted cocktails, and good music come together. Dine with us by day and vibe with us by night. From affordable plates to signature drinks and DJ nights,
This is your new to-go spot in the city of Malolos at Vista Mall, ground level 1. Sabor curated cuisine from 4 p.m. to 9 p.m. Chiara Filipino-Italian cuisine. Tara na! Okay. At sa Tampere, Finland, ilang araw na lang, soft opening na, mga kababayan natin dyan, ha? Something big is coming for food lovers. Missing the taste of home or curious to try something new? E&G Emmanuel and Grace Asian Grocery is opening soon, or soft opening on April 18, bringing authentic flavors from Asia and international cuisines right in Tampere, Finland. Asian noodles, rice and spices, authentic sauces and seasonings, frozen seafood and specialty food, Asian snacks and drinks that you can find in regular supermarkets. Fresh ingredients for your favorite dishes. Whether you Filipino, Asian, African, or Finnish, everyone is welcome to discover new flavors and ingredients for amazing meals. E&G Asian Grocery. The soft opening will be on April 18 and the grand opening will be on May 3, 2026. Birthday yan ng aking apo. Kita-kita-kits tayo doon. Ang mahalagang patalastas na yan, mga katropa at kaibigan, ay hatid sa inyo ng FCB Pilipinas at DZAN Net Radio. Ang oras natin sa buong kapuluan, ganap na 32 minutos makalipas ang ika-10 ng umaga. Iyon, katropang gulog, yung tiara ay pag-aari ng aking anak na nandyan sa ground level 1 sa... Pasyal kayo doon sa ground level 1 sa Vista Mall. Yung Chiara Filipino-Italian cuisine. Yung pag-aari na aking anak na si Milen Beles Minerva. At doon naman sa Finland, yung Asia E&G Grocery. Yun naman ay pag-aari naman ng iyong kaibigang aking anak ni si Emmanuel Calderon Beles. Yan. Good luck, Eman. Oo. Ayan. Natatandaan ko yan si Eman, lubo pa nung nakita ko eh. Oo. Bibong-bibo yung bata na yun, di ba? Pag may okasyon, birthday niya, pag sinabi, Iman, picture, post ka agad kahit sumasayaw. Kaya kamuntik na mag-artista yun. Silang dalawa, si Emmanuel at saka si Crisanto. Naging artista dapat yan. In-schedule ni Herman Moreno nung araw ng taping hindi pumunta. Pumunta nga pero hindi pala doon nagtuloy, namasyal lang. Ayaw daw nila at gusto nilang makatapos ng pag-aaral. Okay naman. Okay. Ayos naman. Dahil ngayon maganda na ano nila. Okay naman. Maganda naman naging buhay ng mga anak ko. Nakakatuwa naman. Buti na lang at kahit papaano dahil sa magandang pagpapasunod mo sa mga anak mo magpare nakakita sila ng magandang yes, ganun talaga, Eto pare, kasi ewan ko kung okay to, kung madidinig ito Eto alam mo ba yung kasaysayan ng Petron? Oo. Okay, ano ba pare ang kasaysayan ng Petron? Ang kasaysayan kasi ng Petron pare, nung ito sa panahon ng ating Pangulong, dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Jr., ang Petron ay pag-aari ng gobyerno. Ayun, ganon. Malamang nga. Parang ganun nga, pag-aari ng gobyerno yan, kaya naman hindi tayo naghihirap sa langis noon. Pagkatapos niyan, nung manungkulan, itong pagkatapos ni Cory, ni Cory at at ang pumalit ay itong si Fidel Valdez Ramos.
doon na ibinenta yung Petron. Yan. Oh. Ang Ramos, Naibenta yung, alam ko, tama pare, naibenta ngayon dahil nalugi. Nalugi, oo. hindi nalugi. Ang Oo. ang nangyari kasi niyan, mga kaibigan, mga kababayan, ang Petron kasi malaking bagay para sa ating bansa, sa mga mamamayan ng Pilipinas. Mm-mm. Kasi pag kami medyo naghihirap sa langis, hindi po tayo naubusan ng langis. Oo. Oo. Meron na Oo, tayong tama. pondo. Oo, totoo yan. Oo. Yan. Ngayon, Kasi nag-iisang refinery ng Pilipinas yan, di ba? ngayon, Oo. ayaw nila kasi nang meron silang merong iniintindi ang gobyerno. Ayaw nila nun. Gusto nila may pumasok lang ng pumasok nang hindi nila Ganon, oo. Ganon naman Okay. talaga nangyayari. Sa susunod na ipapakita po natin, no? Ang sayang nga, hindi katulad ng StreamYard kasi may papakita natin yung StreamYard nga pala ito. Oo. Sa XSplit kasi na ipapakita natin. At mismong ngayon, Pwede naman yung pare, kung may video ka, ipadala mo sa akin ng maaga para mai-save ko. At kung ipi-play natin, pwede naman eh. Kailang kasi dito sa akin, dito sa studio ko yung video, naka-save. Tapos pag na-save na rito, kailangan natin ilabas, mailalabas naman natin. Mailalabas. Sige, mamaya. At yan, isa sa mga naging ugali, sa mga naging proseso ng ating gobyerno, lahat po ng mga proyekto ng dating Pangulong Ferdinand Edgarly Marcos Sr. Ay ipinagbebenta ng mga sumunod na mga administrasyon. Katulad nga ng NLEX na yan, pare. NLEX dati, sa gobyerno yan. Di ba? Idineklara na yan, bayad na. Di ba? Bayad na yung NLEX na yan. Kaya nga, nasabi noon, nai-anunsyo noon, na kung bayad na ang NLEX, libre na itong magagamit ng mamamayan, ng mga motorista. Libre na ang paggamit ng NLEX. Pero ano nangyari? Sinasabi nilang hindi kakayanin ng gobyerno na i-maintain ang maintenance ng NLEX. Kaya ang ginawa nila, pinagbili na rin. No? Ibinenta na rin. Kaya nga, pag-aarian ngayon ng kay Pangilinan ba? Pangilinan. Yung NLEX at SLEX na yan. Kasi sabi nilang hindi kayang i-maintenance ng sa totoo lang po, mga kaibigan, mga kababayan, kung totoo na may malasakit sa mamamayan ang ating mga nakaraang gobyerno, ang administrasyon, ano ba yung kung nagagawa nitong mga pribadong mga kumpanya na ito na nakakuha ng NLEX na yan na magpabayad, siguro naman pwede din naman gawin ng ating gobyerno na magpabayad. Yes, mas lalong pwedeng gawin, mas lalo. Diba? May mga pondo tayo para dyan Hindi masasayang ang pondo. Hindi maibubulsa. Dahil maraming mga, di ba? Kaso nga, ang nangyayari sa atin, mga tumatakas lang sa responsibilidad. Yung mga namuno noon, at pagkatapos pinapag-privatize nila
Para lang sa Oo. ganun, may monthly sila. Oo, meron Oo, silang correct ko. tinatanggap na hindi na kinakailangan maglabas pa ng pondo ng bayan. Oh, Oo. pero tama, hindi ka nga naglalabas ng pondo ng bayan, at bulsa ka lang ng bulsa ng mga ano tawag doon, yung mga kinikita ninyo ng kickback na yan, Oo. pero ang pinapahirapan po ninyo mamamayan. Mamamayan Oo. ang hirap dyan. Katulad nga yan. Walang pigil. Kahit na may toll regulatory board tayo na tinatawag o TRB. Pagka sinabi nilang gusto nilang magtaas ng presyo ng singil, may nakapipigil ba? Wala. Oo. Yan po ang naging sistema noon. Pero nung ideklara yan na libre na para sa mamamayan, napakalaking ginhawa sana yun. Para sa mga Oo. mamamayan. Total bayad na kasi yan eh. I-maintain nyo na lang. Ngayon, hindi nyo pala sabi nyo, hindi nyo kayang gastusan. Ang maintenance. Oo. Kung nagawa nga nitong mga pribado na maningil, kaya din ng gobyerno na maningil sa mababang halaga. Di ba? Oo. Sabihin na natin, bumaba ka ng piso man lang doon sa original na na singilan. Napakalaking bagay po yun. Di ba? Para sa mga Oo. turista. Pero anong ginawa? Ibinenta. Sinapribado. Kasi gusto nila, ganun lang ng ganun. Wala nga naman question doon pagka gumanon sila ng gumanon. Dahil automatic naman yun na ginagawa ng mga private companies na kung sino yung makakapagbenta sa kanila. Meron kang ano tawag doon? Moratorium ba tawag doon? Oo. Di ba? May tatanggapin ka. Yan po ang nangyayari sa ating bansa. Nung mga Talagang ganun. Wala. Maraming kasing kapakinabangan katropang kulog na talagang ibinasura nila. Di ba nung panahon ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr., meron tayong tinatawag na Oil Price Stabilization Fund o OPSF. Di ba? Yung panahon na yun ang ginagamit ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kapag may krisis sa petroleum products. Ibinasura nila yun eh. Kumbaga pinalitan nila yun ng anong oil deregulation law ata na pinalit. Ayun, ayaw nila ng meron silang yung ayaw pumasan ng problema. Gusto nila kabig na lang ng kabig. Ganun ang ginagawa nila. Inalis nila yung OPSF na yun na napakahalaga noon. Malaki ang pondo noon, di ba? Kaya na tayo noon, pagka may crisis na ganyan, hindi tayo masyadong nahihirapan. Kasi nga, meron tayong sariling refinery at yun nga, ang Petron. Kaso nga, nung mawala nga, nung kidnapin nila, talaga namang kinidnap nila. Yun ang totoong kinidnap. Ang first couple noon, ang first family noon. Totoo yun. Dahil doon. Kasi na yun eh, ayaw kasi ng dating Pangulo noon, yung nadidiktahan tayo ng taga-ibang bansa. Ayaw niya. Gusto niya, yun talagang may sarili tayong disposisyon. Kasi hawak noon ng mga dayuhan, ang mga mga kongresista. Yun, ganun ang ginawa. Kaya nga tinanggal nga nung araw yun, yung congressman, di ba? Ginawa nilang assemblyman. Mga con delegates na lang yung dati. Ganun. Kasi sa totoo lang, pare, kasamang kidlat.
para dagdag kaalaman po ito, talagang sa totoo lang, sobra-sobra ang ginagawa hong pagwawaldas ng ating kabangyaman ng Oo. ating mga politiko. Sumobra po kasi ang dami ng politiko dito sa ating bansa ng Oo. sa Kongreso lang, daan-daan Oo. ang mga congressman pagkatapos nagkaroon pa nga ng party list. Party list. Oo. Di ba? Hmm. Napakadami po nating sinuswelduhan. Oo. Ang dami pong nakikinabang ng kaban ng yaman. Ni Juan. Pero Oo. sa halip na pabuti, dahil sa dami ng mga mambabatas, dapat sana gumanda na. Gumanda na. Oo. ang kalagayan ng ating bansa, pero ang nangyayari lalong nagiging nagkakahetot-hetot at nagkakawindang-windang ang ating bansa dahil sa dami ng ating mga mambabatas. Ngayon, patuloy. Ano ba ang mga tungkulin ng mga mambabatas? Gumawa ng mga batas. No? Batas. Kaso karamihan butas ang ginagawa. Oo, para sa kapakanan ng ating mga mamamayan, ng mga maliliit na mamamayan. Sa dami ng batas na ginagawa ng mga taong ito, meron bang nakabuti? Wala. Bakit? Wala. Sila ang lawmaker, sila din ang lawbreaker. Yun po mga kaibigan. Ang correct. Diba? Sasabihin ninyo, kulang ang batas na ginawa noon. Kaya binago nila, Cory Aquino, ang ating konstitusyon. Kasi sinasabi nilang kulang at nakapabor para sa mga Marcos. Di umano ang dating konstitusyon. Kaya binago nila noong 1987. No? Excuse me po. Pero ano nangyari? Doon sa konstitusyon na yon, doon na nag-umpisan ang mga mamayan ay naging ano tawag dito? Masyado ng naging sa gobyerno. Umasa. Ayun. Naging palaasan na sa gobyerno. Diba? Kasi sinasabi nga ng Cory, dapat daw ang mga dapat bigyan ng biyaya. Di ba? Anong binigay na biyaya? Doon nga nag-umpisa ang pagtaas ng mga bilihin. Nang siya ay maupo. Di ba? Kaya nga nila gustong palayasin o tanggalin sa pwesto ang dating Pangulong Marcos Sr. Dahil sa galunggong. Di ba? Ang galunggong na dating 21 4 na piso lang nag-umpisa ang galunggong. Tapos pinakamahal na noong araw 12. Sipin mo yun. Ngayon magkano na? Hindi, meron kasi kaya nila gustong patalsikin ng Marcos Sr. Kasi nga naging 21 o 22 kung hindi ako nagkakamali. Ang kilo. Ayun ang ginamit ng Cory noon. Para mapatalsik. Diba? 22. Sabihin na natin 25 pesos na. No? Ngayon, magkano na ang galunggong? Pag noon nga sa kasabihan nyo, ang galunggong pagkain ng mahihirap. Ngayon, hindi. Pagkain na rin ng mayayaman. Sa mahal. Talaga. Di ba? Kasi 140 yata hindi lang. Ang kilo ng galunggong. Yun 200 plus yata o 300 ba? Ayan. Kasi hindi ako nakapamalay kahapon. Ako rin, hindi ako nakakabili pa ng galunggong kasi.
Sa totoo lang po, mga kaibigan, mga kababayan, yan ang malungkot na nangyari sa mga nakaraang administrasyon. Ngayon, Yes, oo. Pero ngayon, ngayon pare ko at balik tayo doon sa Petron. Ngayon naman, sa lahat ng gasolinahan pare ko Petron pa rin ang mababa. Hindi pa rin sumabay talaga. Halimbawa, 100 sa ibang gasolinahan. Sa kanila, 90, minsan 87. Mababa pa rin sila. alam mo Mababa pa bakit? rin ang Petron, oo. Alam mo kung bakit, na hindi ito pagsisip-sip. Hindi ito Oo. pagsisip-sip. At ito, para sa katotohanan, no? Oo. Ang may-ari ng Petron ay walang iba kundi si Ramon Ang. Yung ngayon, totoo. Si RSA, oo. Oo, Oo. alam mo naman ni Ramon Ang talagang ang puso niyan ay para Nasa sa mga Pilipino. mamayan, oo. Oo. Kaya naman ang ginagawa ni Ramon Ang, sinasabi nga niya, pinaka-the best na Pangulo ang Pangulong Marcos ngayon. No? Oo. Dahil nakita niya na totoong mahal niya ang mamamayang Pilipino. Kaya nakahanda siyang Yes, oo. sumuporta, no? Nakahanda siyang sumuporta sa lahat ng mga proyekto at mga gagawin ng ating Pangulo. Yan si Ramon Ang. Yan ang may-ari Yes, yes. Oo. Oo. Isipin mo yun, ganun siya. Siya ang ngayon, kaya nga sila nakakuha sa Russia ng ng raw materials, di ba? Kasi refinery sila eh. Yung mga Caltex naman, Shell, mga finished product na yung mga kinukuha niya, kaya mamahal ng nila, ng mga paninda nila eh. Oo. Yeah, Shell saka Caltex talagang matindi ang mga mahal kasi sila, mga finished product na yun eh. Finished product, yung kanilang kinukuha. 100 plus. Biglang bumili mo screen. Yun, yan. Biglang bumili pala screen mo. Yun. Ito, ang nakapagtataka nga, ito, kumbaga sa gamot, no, may branded, merong generic. Di ba? Etong branded, yan, Petron, Caltex, Shell, no? Yan ang mga branded na mga gasolina. Ngayon, maraming nagsulputan na tinatawag nilang generics. No? Sa totoo lang, sa gamot man, ang generics nakagagaling din. Di ba? Sa gasolina, ganun din. Generic na sinasabi nila yung mga maliliit na oil players nagpapatakbo, nagpapaandar din naman ng sasakyan. No? Hindi naman naapektuhan o nasisira ang makina. Bakit ka pa pupunta sa branded? Pwede naman din dito sa generics. Diba? Ang laki ng diferensya. Laki ng diferensya talaga. Sa Caltex, sa Shell, 100 plus ang unleaded. 100 plus. Samantalang sa generics, 93. Siyempre, doon ka sa generics pupunta, total tumatakbo din naman ng yung sasakyan. Maayos din naman ang kanyang andar. Di ba? Kaya yun ang sinasabi natin. Hindi po como sinasabing malaking kumpanya, okay na yung kanyang at legit yung kanyang produkto. Samantalang sa gamot man po, pagka hindi nyo kaya ang presyo ng branded na gamot, meron pong generic yan. Pwede yun ang bilhin nyo. Ganun din. Ganun din ang tatak, no? Kaya lang, sa hindi ko malamang dahilan, no? Bakit mas mura? Napakalaking kamurahan ang mga generic. Yan. Di ba?
dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, mga kababayan, hanggat magagawa ng inyong mga abang lingkod na mabigyan po kayo ng mga impormasyon na katulad po ng aming inihahatid sa inyo ngayon, no? Pag-aralan nyo rin po. Sabi nga, huwag kang basta-basta maniniwala sa mga nagsasabing sila ang totoo. Dahil Yes. nasa Biblia din po kasi yan no? Oo. Hindi lahat ng nagsasabi ng Diyos ko, tumatawag ng Diyos ko, sila ay Ay, totoo. makapasok sa kaharian ng Diyos, no? Kasi mayroon pong senaryo sa Biblia na di man, ito sinasabing parang kino-question nila ang Diyos dahil sinasabi nila na Panginoon, kami man po ay nagpagaling ng mga may sakit, nagpakita ng mga yung mga bulag, Oo. nagpalakad ng mga pilay. Yan. Pilay. Oo. Sabi nila, gamit ang pangalan mo. Ano sinabi ng Panginoon sa kanila? Lumayas kayo sa harapan ko. Hindi kayo ang aking mga alagad. Layas! Yan. Kaya hindi po lahat. Dapat pag-aralan po natin mabuti yung mga nagsasalita, lalo Yes. Oo. na yung mga gumagamit ng pangalan ng Diyos dahil utos po niya yan. Utos ng Diyos yan. Huwag mong gagamitin ang aking pangalan sa walang kapararakan na paggamit ng aking pangalan. Yan, di ba? Yan. Totoo yan. Malamay at maya, maraming ganyan Katulad ng mga nakikita ko nung bata pa ako Kasi ako talagang palasimba akong tao mula ba nung bata ako. Paglabas ko ng simbahan, nakita ko yung mga kasabay ko sa loob ng simbahan, nagmumura, pinagpapalo yung mga anak. Ganun. Kalalabas lang ng simbahan yun. Nasaan na yung natutunan nila sa loob ng simbahan, di ba? Ganun, hindi tama. Maraming ganon, maraming mali. Kaya dapat sa panahon natin ngayon, katropang kulog, mga kababayan, siguro para mapanatag, medyo mabawasan ang ating mga problema. Tanggapin na lang natin ang naging kapalaran natin ngayon. Wala na tayong magagawa kundi ang magtipid, magsinop, magpakatalino upang makaligtas sa isang krisis na kitang-kita na ng ating mga naglalakihang mata na paparating ang hindi talaga maiiwasan niya. Kaya humingi na tayo ng tulong sa dakilang may kapal. Manalangin tayo ng taimtim. Ganon dapat ang gagawin na lang natin para wala ng problema. Oo. Kaya baka ikaw, katropang ulog, wala na tayong oras. Baka meron pang babatiin dyan, baka batiin mo muna, Alam mo, kasamang kidlat, dagdag ko lang. Kasi nasa Biblia rin yan. Darating ang araw ng paghihirap. No? Talaga, oo. Na ang mga tao ay lubhang magiging maibigin sa kanilang mga sarili. Di ba? Yes, na marami pa po tayong malalaman at kayo, marami pa po kayong malalaman patungkol po sa banal na kasulatan. Pero unti-unti namin kayo ba sakali, no? Makakaya. At sa lahat ng aming mga taga-subaybay, lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay na walang sawang tumatangkilik. Paki-like nyo naman. Yes, of course. Paki-share at subscribe sa aming mga YouTube channel. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless. Okay, maraming salamat. Freddy Alakdan, Kidlat ng Bulacan. Maraming salamat. Hanggang sa sunod po, Huwebes at Sabado, magkita-kita tayo. Ang oras natin sa buong kapuluan, ganap na 11:00 ng umaga.
Maraming salamat. I love you. We love you. We love you. We love you. We love you. Huwag niyong kakalimutan yan, ha? Okay.